ko. Wait lang. Pagkamparado tayo. Si favorite ni Tana. Nasa bahay na pala ako. Malengke ako tapos diretso champorado tayo. Favorite ng bata ito. Hindi ako naglalagay ng bigas sa champorado. Gusto ko yung puro siya na malagkit para masarap. Yung iba kasi hinahaloan ng bigas. Aking ayaw ko. Puro malagkit yan para solid talaga ang sarap. Lasa. Kaya pala mag-bloom tayo ng hipon. Hipon ang ating lulutuin ngayon. Kasi yan ang naisip ko na magugustuhan ni Alex. I-apply natin yung kokwa. Yung ilalagay sa champorado. I-comment daw nyo nga mga kabebilab kung kamami. Ano ba dapat sa kokwa? Yung mainit na tubig ang ihahalo o tama lang. Kasi di ko alam kung paano ba to. Mas madali siyang malusaw kung sa mainit na tubig o sa normal na tubig. Ayan, nilulusaw ko na siya pero sa normal na tubig lang. Hindi ko kasi alam kung mas maganda ba yung mainit na tubig o kaya yung normal lang na tubig. Ayan, para dito lang natin na parang kapi. Tapos lagyan natin ng asukal. Yung asukal natin brown na brown kasi para matamis. Sa mga biko, sa mga champorado, mas maganda yung ganito, yung parang itim na siya kasi mas matamis. Pero depende rin. Nag-try din ako sa biko ng puti yung asukal para maiba lang. Parang wala lang. Ako naman nag-explore lang din sa pagluluto. Parang gusto ko lang din i-try yung iba o gano'n. Para malaman natin kung ano bang lasa niya. Pwede ba siya. Depende. Ayoko na masyado matamis sa champorado. Gusto ko yung lang, tama lang siya kasi masama sa kalusugan yung masyadong matamis. Kala nga lahat hyper yun kasi mahilig sa chocolate, mahilig sa matamis. Mahilig talaga sa, ewan ko ba sa patang yun, napakahilig sa matamis. Chocolate, mahilig nun, tsaka yung mga candy. Pero alam mo, maganda ng ngipin nun. Kahit mahilig siya sa ganun. Hindi sira yung ngipin niya. Ganda. Parang ako, charis. Ganda rin ang ngipin ko. Kaso lang, sungki lang yung pinaka-taas ko. Nag-retainer ako dati, hindi rin ako. Siguro brace na. Pero wala mo pang pa-brace. Yan, timpla-timpla lang parang kape. Tapos, maghiwa na tayo habang
Magkakaluto tayo ng pang champurado. Hiwa-hiwa na tayo ng pang, ano naman. Ito naman ay pang siniganggang na hipon. Napakamahal ng hipon, 580 ang kilo, sus Ginoo. Carry pa natin yun. Kaya binibili ko magkano lang, kasya na sa tatlong tao. Para hindi tayo nasasayangan ng pagkain. Yan, yung kape ko matabang. Matabang na talaga ako magkape kasi hindi talaga ako mahilig sa matamis. Ayan. Ano na natin yung pangkong. Ayun ako maglinis ng, mag-ano ng kangkong. Hindi ko na siya natanggal sa, isa-isa ko na lang yan. Ayan. Ayan, kayo mga kabibilab kong nanay, mga kamami. Anong menu? Salamat pala sa mga nanonood sa akin araw-araw. Sorry mag-shoutout pala sa taga Malaysia. Thank you so much guys for watching. At saka sa Thailand. Yun, napapanood din tayo sa Thailand. Kasi nakita ko sa analytics natin. Nanonood din pala ang mga taga Thailand sa atin. Good morning Thailand! Shout out! Thank you so much for watching. Diba? Pero syempre, #1 ng Pilipinas. Salamat! Salamat sa inyo mga kabebelab. #1 ng Pilipinas sa nanonood. Kasi nabubview kasi sa analytics yun. Kasi ng mga YouTuber yan, diba relate mga kabebelab kong YouTuber. Nabubview natin sa analytics ang ating araw-araw na nagwa-watch sa atin kung sino. Nakailang views ba tayo sa isang araw. Yun, nakikita kasi doon. Parang ginagrap-grap din nila doon. Kaya malalaman mo kung anong araw ka malakas, kung anong araw ka hindi gaano malakas. Nakikita doon. Nakikita din doon kung anong age yung mga nanonood sa'yo. Kunyari, ang malakas sa atin yung mga 30 to 40 na edad. Tapos dati malakas tayo sa US, ganon. Tapos Indonesia. Tapos ayun, ngayon nanonood na sa atin ng Thailand. Brazil, yun, nanonood din sa atin ng Brazil. Kaya malakas din tayo sa Brazil. Kasi nakikita namin yan sa analytics eh. Yung mga YouTuber dyan na katulad ko na small time pa lang, di ba mga kapibilab, na nabubview natin yun sa analytics. YouTube Studio Analytics. Kasi parang mini-message din kami ng YouTube kung kamusta ba yung yung channel mo, ganun. Tapos nag-send din sila sa email ng tungkol sa mga video mo, kung anong dapat mong, kung meron ka bang mga nilabag na rules nila, ganun. Tapos may mga din sila dyan, kailangan mong gawin na ganyan-ganyan. Kaya ako, ingat na ako sa pag-upload ko kasi lagi ako ang naging problema ko naman, talagang naka-operate ako sa mga sumba-sumba ko, kaya ayun. Hindi na ako masyadong hiniseparate ko na yung sa sumba ko. Kaya nga yung workout ko, wala na lang sound kasi para di tayo makikitaan ng naglabag tayo sa rules nila. Kaya mahirap po ang pag-upload ng video sa YouTube kasi maselan po si YouTube. Talagang nakamonitor sa kanila yan. Pag may kasama ka namang bata sa YouTube, sa content mo, kailangan ilalagay mo dyan ay for kids yung video mo kasi maaari kanilang i-message kanila sa Gmail mo na
pag may kasamang bata, ay ganun dapat ang gawin para hindi ka makasuhan ng child labor or child abuse. Ganun. Dapat di tayo sa mga community guidelines ni YouTube. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mga kabibilab ko. Kasi dito sa bago kong channel na 300 plus pala yung subscriber ko. Kailangan ko pa ng 700 na subscriber para ano natin yung criteria ni YouTube na 1K mahigit na subscriber. Sa isang channel ko, yung old ko, ang laki na subscriber ko doon, nasa 1.3 mahigit na. Kaya salamat pa rin sa inyo pag-subscribe sa old channel ko, pero ito na kasi ginagamit ko yung bago ko kasi ito wala tong violation. Kasi syempre natuto na ako baguhan lang ako sa YouTube, hindi naman ako expert. Kaya nanonood din ako ng tutorial, yung mga tutorial nila. Natututo ako. Kaya yun na yun. Okay na, mga kabibilab, ayokong pahabayan ng video para tapusin ninyo at para counted sa ating views kasi doon nagbabase yung si YouTube sa views. Kailangan ay maka 4,000 watch ka. Yun ang requirement nila para ma-monetize ka. Kaya kailangan ang video natin ay 7.59, parang 8 minutes up para pasok siya sa ni YouTube, masingatan siya ng ads. Kaya kailangan ganoon ang mga video natin. Ito 11 something na, kaya bye bye. May ulit puputulin ko para tatapusin ninyo yung panonood. Bye bye. Happy Wednesday.